Hi guys, good morning. Tatalakayin natin yung naumpisahan ko na dalawang bansa na ang una ay Finland, Denmark, Iceland, Israel, Netherlands, Sweden, Switzerland, Singapore, Norway, Austria. Ito mga guys ang 10 bansa na pinakamasaya, pinakamasaya sila. Ang una ay Finland. Ang Finland ay ang kanyang populasyon ay nasa 5,065,000. Yan ang populasyon ng Finland. Pangalawa ay Denmark. Ang populasyon niya ay 6 million people. Ang Iceland ay 391,810,000. Yan ang populasyon ng Iceland. Sunod, Israel. 10,900,000. Tapos yung Netherlands ay 18,393,518. Ang Sweden ay 10,000,000.7. Ang Switzerland ay 8,985,044. Singapore ay mayroon 6,158,000. Ang Norway ay 5,600,000. Austria ay 9,000,000. Yan ang mga bansa, mga guys, na masiyahin. Ibig sabihin, kung masiyahin ka, walang problema. Finland, Sweden, Norway, Denmark, at Netherlands. Ito ay sa northern part of Europe. Yung Singapore at saka Austria at saka Israel, hindi nasama dito sa mapa na aking pinakita sa inyo dahil sa Middle East yung Israel, Austria sa Europe pa rin, saka yung Singapore nasa Asia. Kaya mga guys, itong mga bansa na walang korap. Itong bansa na ang mga bansang masayahin ay karaniwan may mamaya na kontento. Kontento sila sa kanilang pamumuhay. Ang kontento ay isang mahalagang bahagi ng kaligayahan dahil
Ito ay nagbibigay ng katiwasayan at pag-asa sa buhay. Ang mamamayan na ang kanilang pamumuhay karaniwang may una, sapat na pagkain at tirahan, akses sa edukasyon at kalusugan, mga oportunidad sa trabaho at pag-unlad, may malasakit at suporta sa pamilya at komunidad ang pamahalaan. Yung mga bansa nito ay 10. Mayroon sila libreng edukasyon at kalusugan. Sa bagay dito ngayon sa Pilipinas, mayroon na rin tayong libreng edukasyon. Mayroon na rin, pero hindi lahat. Yung mga government, private wala. Mga programa sa pagtulong sa mga mahirap. Mayroon na rin tayo dito sa Pilipinas, yung 4Ps. Mayroon na rin mga ayuda sa mga matanda. Mayroon din naman pagtulong sa mga mahirap. Mga oportunidad sa trabaho at pag-unlad. Ang mga bansa nito ay hindi kamihirapan sa paghanap ng trabaho. Hindi gaya sa Pilipinas na dami-daming papilis mo na lalakarin mo bago ka makapagtrabaho. Pang-apat, proteksyon sa karapatan ng mga mamayan. Yan ang mga bansa na protektado ang mga mamayan sa government. Kaya ito ang mga tao, mga bansa na masaya ang mga tao na maglingkod, magbigay ng buwis dahil tapat din ang kanilang bansa sa suporta sa mga mamayan. Mayroon lang ako kaunting conclusion dito mga guys. Ang tunay na makapagbigay ng pag-asa at kaligayahan sa buhay ay si Jesucristo. Lamang ang sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At sa Kanya lamang natin makamtan ang tunay na kaligayahan at katiwasayan. Ang buhay na walang Kristo ay tunay na walang katapusang pagdurusa at kawalan ng pag-asa. Tayo may pag-asa dahil kay Kristo. Ito mga guys sa mga bansa na hindi ko masabi na ang lahat dito mga bansa na ito na masaya ay mga Kristiyano. Pero sa mga Kristiyano mga guys, doble ang kanilang kaligayahan kung dito pa lang sa mundo nakilala nila si Kristo sa kanilang buhay. Dahil pagdating sa kabilang buhay, mas lalong maganda. Hindi pwede hambing natin yung kaligayahan natin sa mundong ito. Sa kaligayahan doon sa pangalawang buhay sa langit. Kaya mga guys, siguruhin natin ang ating mga buhay na mayroon tayong Diyos. May Kristo tayo sa ating buhay. Dahil kung wala tayong Kristo, wala tayong pag-asa. Sabi pa sa English, life in Christ is an endless hope. Life without Him is a hopeless end. Walang pag-asa ang buhay na walang Kristo. Magandang umaga mga guys. God bless. Bye.